VJ Mark, parang antok na antok ka naman. Ano Uy, ba nangyayari lutang sa'yo? ako, VJ Shanel. Kailangan ko ng kape. Kailangan mo ng kape? Tamang-tama, VJ Mark, dahil yung magiging guest natin ngayon ay isa siya sa may-ari. Yes, may-ari, VJ Mark. At syempre, VJ Mark, kapag tinikman mo yung kape, talagang magigising ka. Yung buhay na buhay? Yes, buhay na buhay Ay, ka, gusto ko yan, VJ Mark. Shanel. Kaya Sige. yes, VJ Mark. Kaya naman, hindi na natin ito patatagalin pa, VJ Mark. Tara na tunghayan natin dito lamang pakilala mo na sa akin yan. sa Coffee House Chat Behind the Notes, Season 2. Magigising ka talaga Kailangan ko ang kapeng yan. Sige. Hello! Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Notes. Ayan, VJ Mark, tamang-tama. Kasi nga, di ba, inaantok Oo, ka. antok Parang na pagod na ako. pagod Oo, ka. oo. Kaya naman, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. At syempre, VJ Mark, hindi na natin ito patatagalin pa at ipapakilala na namin sino ba yung nasa harapan natin. Di ba? Yes. Kaya naman, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, walang iba kundi si Mr. Brian Mercado. Yes. Ayan, hello po, Sir Magandang Brian. araw po. Bago tayo magkwentuhan, Okay. inom muna tayo ng kape. Opo, Oh, yes. nice. Lagyan Yan natin ang ng mainit na tubig. ko. Ito yung hinahanap mo, Yes, VJ. kapag- Actually, 5 minutes na nating pinainit to at Yan po. suwak na para inumin. Yes. So para magising ka, VJ Mark at VJ Sanen, Yes. bibigyan ko kayo ng napakasarap na kape mula sa Ayan, Lipa yun. City, Batangas. Wow. Fresh na fresh, oh. Yes, inumin mo na agad, VJ ito Mark. na, ito na. Siguradong magigising ka dyan, VJ Mark. Ayan, mainit VJ Mark, ah. Basta gising ako sa init. Ang sarap. Sobra. Sarap, Shanin. Oh. Cheers muna, cheers, VJ cheers. Mark. Cheers, ayan. Sight Sige, lang. inumin natin, VJ Mark. Ang sarap ng brewed Sarap. coffee. Anong naramdaman Sir mo, Brian? VJ Mark, nung natikman mo yung kape? Gising na ako, VJ Shannon. As in? Ready na ako pakinggan yung kung saan nagmula ang Cafe de Lipa. Pero syempre, bago yan, VJ Mark, sino po ba si Mr. Yes, Brian Mercado? Hello po sa mga kabuwisenya. Ako po si Brian Mercado at isa po ako sa may-ari ng Cafe de Lipa. Ito po ay isang coffee shop na makikita nyo sa Lipa City, Batangas. Paano ba nagsimula? Actually, sinimulan niya ng lolo ko. Lolo, lagi naman sa lolo ang sisimula eh. Opo. So, hindi niya na itanong, pero ang lolo ko ay nagsimula bilang isang magsasaka. Oo. Nagkataon na post-World War II, nasabugan siya ng bomba. So dahil doon, hindi na siya makapagsaka. Opo. So kinailangan niya mag-isip, ano bang pwede kong gawin upang kumita pa rin? So mula doon, naisip niya, bakit hindi na lang tayo magrasyon ng kape? Kape. kape. Oo. So sinimulan niya ng lolo ko, nagrarasyon siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So nagsimula doon, nakapagsimula siya doon, na yun naman ang pinasa niya sa aking tatay. Yung tatay ko, itinuloy niya, nagrasyon din siya ng kape, pero naisip niya, maaring meron pang ilalaki ang negosyo. So ang ginawa niya, nagkaroon siya ng supermarket brand. Oo. At bukod doon, naisipan niya, bakit hindi natin dalhin yung kape ng Pilipinas papunta sa ibang bansa? So doon nagsimula noong 60s and 70s ang pag-export ng kape. At mula doon, nung humina na yung export, diyan na pumasok yung pagkakaroon ng isang coffee shop. Opo. Yung coffee shop, doon na pumasok yung ipinasa niya yung negosyo sa aming magkakapatid at doon namin itinuloy kasi napakahalaga ng kape para sa amin. Napaka-importante kasi kung wala yung kape,
Wala kami ngayon. Yun ang Pero nangyari. bakit po Cafe de Lipa po yung brand nila Actually, ang kape sa Pilipinas ay unang dumami sa Lipa City, Batangas. Alam niyo ba na noong 1800s, Ay, grabe. ganong kalakas ang Para kape tayong ng Pilipinas. Apo. At doon ang gagaling yung sa Lipa. Kaya naisipan na, ba't hindi natin tawagin Cafe de Lipa? Doon po ba originated yung kape? Yes, VJ Sa Lipa. Mark. Yes Kasi di po. syempre, pag sinabi mong Lipa or Batangas, hindi kape agad yung magka-come up sa utak. For example, tubo, mais, Di ba, VJ palay, Mark, taga di ba? Batangas ka? Tama Ayaw ba? po, taga Batangas pala po ako. Ganun pala. Kababayan pala tayo. Sisinsay kami din eh. Go, VJ. So, dito po ba sa packaging, kasi ang ganda ng packaging nyo po eh, paano nyo po naisipan gawin ang mga ganitong bagay? Kasi syempre, kami sa Cafe de Lipa, gusto naming maibigay sa customer yung klase ng kape na may enjoy nila, na magiging convenient, pero maganda pa rin yung quality. Opo. Kaya nagkaroon kami katulad nitong brew bag, di ba napaka-convenient. Lalagyan mo lang ng tubig, mag-aantay ka na 5 minuto, at pwede mo nang inumin siya. So yun, yung convenience plus quality, yun talaga ang Pero po, dahilan. opo, di ba ganito po siya kalaki? Ilang mugs po ang pwedeng paglagyan ng ganyan? Sa isang Opo, bag pwedeng na salinan po. sa isang bag na ganito, kaya ang hanggang 2 tasa ng kape. Pero before po tayo pumunta dito sa business ng kape, naging empleyado rin po ba kayo? Or talagang kape na po yung sinimulan yung business? Actually, nung simula pa lang, talagang tinetrain na kami ng tatay ko sa pagpasok sa negosyo. Maliit na bata pa lang kami, involved na kami. Pag summer class, pag summer, nandun kami, nagtatrabaho, may tinatawag na summer job. So maliit pa lang, nakasanayan na namin talagang mapasok sa negosyo. Opo. Pero saan po ba yung mga branches po ng mga Cafe de Lipa po? Sa ngayon, may 4 na branches yung Cafe de Lipa. 3 ay makikita mo sa Lipa, Batangas, at isa naman sa Manila. Ano po yung pinakaunang branch po doon? Ang tawag namin sa pinakaunang branch is Origins. Oo, kasi yun yung pinakaunang coffee shop. Actually, yun ay isang building na nung simula, naisipan namin ano bang pwede mong ilagay. Opo. Kasi nung panahon yun, wala namang coffee shop sa Lipa. So naisipan namin, total, nasa negosyo na kami ng kape, bakit hindi natin gawing coffee shop yung harapan ng building? So doon actually nagsimula yun. Oh. Sir, regarding naman sa mga buto ng kape, di ba may kanya-kanya po yung kung saan pinanggalingan, anong pinanggalingan nila? Dito po sa brewed coffee na to or brewed bag, ano po yung isang buto dyan? Anong pangalan? Actually, may saan nanggaling? 4 na major varieties Ayun, ng kape. variety, Arabica, Ayun. Robusta, Oo. Excelsa at Barako. Ang Batangas ay kilala sa variety na Barako. Barako, opo. Kaya ito, ang tawag namin ay Barako Blend. Hindi siya purong Barako, pero combination siya ng iba't ibang variety ng kape. And majority of it is yung Barako. Opo. Pero saan po bang mga stores pwedeng makabili yung mga kabuwisenya at kabuwisenya po natin? O kami po, ito pong Cafe de Lipa. Actually, itong mga produktong to, mabibili mo siya online, Cafe de Lipa PH, meron din siya sa Shopee, at syempre dun sa mga branches ng Cafe de Lipa sa Batangas at sa Manila. Lalo na yung youth ngayon, video Shannon, naalala ko pala. Mahilig sa mga kape, iced coffee, brewed coffee. So, swak na swak to sa katulad nating henerasyon. Tama, video tama, Shannon? VJ Mark. So naman po kayong mga bansa nagsusupply po ng mga ganyang klaseng kape po? Itong mga kaping to ay majority sa Pilipinas. Pero nakarating na rin sa mga bansang US at Europe. Sir, wala po kayong niisip, for example, cafe mismo. May cafe po ba kayo na itatayo or soon na itatayo? Actually, may nangyari na. Nga po. May isa kaming naging partner na siya yung nagdala ng pangalang Cafe de Lipa Apo. sa ibang bansa. Pero sa ngayon, ang focus talaga namin is dito muna sa Pilipinas. Pilipinas po Oo. muna. Apo. Pero open po ba kayo sa mga franchise po? Actually, pinag-aralan na namin yan. Sa ngayon, tingin namin mas magandang kami na muna. Pero baka in the future, let's see na kung yun ba talaga ang gusto namin, maaring pumasok din sa pagka-franchise.
Oo, sa bagay. Maganda rin naman kasi may partnership or ano. Pero maganda kasi pag-iisipan muna. Which is yung hawak pa rin nila yung henerasyon ng kape. Kumbaga sa kanila nanggaling. pa din, di ba, Oo. VJ Mark? Sir, ilang henerasyon po kayo? Ako Third? ay third generation na magkakape. Sinimulan ng lolo ko, sumunod naman ng tatay ko, at kami naman magkakapatid. Oh, nice. Bali pa, kayo po yung panganay. Ako ang bunso. Bunso po kayo. Oo. Tapos kayo na po yung nagpatuloy. Kaming magkakapatid, bali 4 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 2 babae. So kami ang nagtuloy nung legacy Opo. na sinimulan ng aking lolo at ngayon ay pinagpapatuloy namin. Opo. So, hindi naman po kayo, sir, nahirapan i-manage yung ganitong business. Kasi kape po marami tayong mga sabihin natin, katunggali, di ba, Yes, Biggie tama. Shannon? Tsaka paano nila nasa-survive, 'di ba, VJ Mark? Kasi hindi lang kumbaga ang Kape, oo. kape kasi Oo. maraming competition 'yan, 'di ba? Oh, Pero tama. paano niyo po nasa-survive yung mga ganong naranasan po? Napakadami talagang challenges kasi although nagsimula, matagal na kaming nasa larangan ng kape, pagdating sa coffee shop, bagito pa talaga kami nung Sinimulan kasi namin to 2006. Nung panahong yon, wala pa masyadong coffee shop sa Lipa. Opo. So malakas. Pero nung dumating na yung mga competition, katulad nga na sinabi nyo, Opo. dyan na syempre humina na yung benta. Opo. So kailangan isipan mo, ano ba yung unique selling proposition mo? Ano bang meron ka na kakaiba na pwede mong masabi na hindi nila makikita sa ibang mga coffee shop? Pagpapatuloy po muna natin tong kwentuhan natin, VJ. Nabitin ako dun Yes, VJ Mark. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, magbabalik kami muli dito lamang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Magka-coffee break lang po muna kami. Diyan lang po kayo. Yes, inom ka ba ng More maraming kape. Yes, VJ Mark. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrive tonight, our client said. So do you want to experience that vibe of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark, sige. Pwede mo nang tanungin dahil kanina habang, yes, habang nagka-coffee break tayo, sabi mo, gusto ko pa ng Nag-refill kape nga ulit ni ako. Sir Brian. Oo. So, Sir Brian, ano naman po naging role nyo dito sa business ng Cafe de Lipa? Kasi syempre, nabanggit ko po, sila, mga 4, kapatid. Biggie Shannon. Pwede yung isa mong kapatid. Ito yung role. Kayo po, ano pong naging role nyo? Actually, nung simula, yung ate ko yung nagpapatakbo ng Cafe de Lipa. Apo. And then, nagkaroon ng turn, ako naman ang humawak. So, hinawakan ko mula operations, marketing, Lahat. lahat talaga. All Mula sa around. pag-hire ng mga barista, Apo. sa kung paano mo i-market Opo. yung coffee shop mo, kung paano mo iisipin mo, paano ba hihikayatin yung mga tao na pumasok sa coffee shop. Opo. Ano po yung vision, mission ng Cafe de Lipa or core values na lagi nyo pinanghahawakan? Oo, syempre importante sa isang kumpanya meron kang values. Yun yung pinapahalagahan mo. So sa Cafe de Lipa, ito rin yung mga same values na maaaring nakikita mo sa ibang mga companies like teamwork, Opo. integrity, respect Yes. for people. Oo. Apo. Pero ang isa pang mahalaga, ang mission namin is to provide good Filipino coffee to sa mga Pilipino. Oo. Gusto rin namin i-revolutionize how people drink their coffee. Kaya nga kung mapapansin niyo mo, medyo kakaiba. Opo. Kasi gusto namin na ma-bridge yung gap between quality at ease of use ng pag-inom ng kape. Opo. Pero VJ Mark, di ba, lagi tayong umiinom ng kape. Tama ka Pero dyan. baka siguro alam ni Sir Brian, bakit po ba barako yung tinatawag? O Ay, oo di ba nga. yung mga kape? Actually, Oo. Ang laging kinikwento ng tatay ko, pag tinatanong siya, bakit ba na tinawag na barako yan? Opo. Sabi niya, kasi alam mo, sa Batangas, pag may bisita kami, ang sineserve namin, kape lang. Kape Kape lang lang. po. Oo, walang tinapay at walang ibang kape lang. Kaya sinasabi nila,
Matapang ang barako kasi nakakapag-isa siya. Kaya niya lumabas nang mag-isa lang siya. Kaya barako. Kaya barako. Tama. Ngayon ko lang nalaman yung kahit taga Batangas ako. Pero ngayon alam mo na, alam ko VJ na. Mark. Oo, galing pa talaga sa original na may-ari ng Cafe Dilipa, which is yung Cafe Dilipa. Yes, VJ So, sir, regarding naman po doon, kasi curious ako eh. VJ Ano po Mark. yung college degree nyo? Actually, ang inaral ko ay psychology. Psychology. Pero di ba, VJ Mark, may naging guest din tayo before na ganyan din, pero iba din yung tinahak din, di ba? Pero ba't ang layo po? Paano Kasi po nagawa actually, yun? nagsimula ako as a double degree, psychology at business management. Pero kinailangan na tapusin ko na lang sa psychology para makatulong na ako sa negosyo. Kasi kinakailangan na ng tulong ng aking father, saka ng aking mga kapatid. So, napag-desisyonan ko na bakit hindi, pumasok na lang at tumulong na lang. Kasi hindi naman kailangan may business degree ka para makapagpatakbo ka ng isang negosyo. Pero hindi po ba kayo nahirapan nun? Kasi di ba, syempre po, psychology, business management po. Siguro nakatulong yung na sa murang edad na-experience ko na o pina-experience na ng aking father kung paano yung maging kasama sa isang negosyo. At syempre siguro kahit na psychology ang kinuha kong subject, nagkumuha rin ako ng ibang mga business, umattended ako ng mga business seminars at ng mga short courses to supplement yung kailangan kong gawin sa negosyo. Pero paano po nyo po pala nakilala yung XDT or paano po kayo natulungan ng XDT? Syempre, normal para sa isang kumpanya, lalo na lumalaki ito, kailangan mong kumuha ng mga eksperto. So, dumating ang time na kailangan namin maghanap ng expert pagdating sa mga taxation. So, doon namin na-meet ang XDT. Okay, yes, Kasi VJ Shannon, ang XDT and Company, Kabuvisenya at Kabuvisenya, nagbibigay ng iba't ibang services pagdating sa tax, accounting, may estate planning din tayo. Yes, business advisory, yes, VJ Mark. kasi yung mga gusto mag-business, kahit small, medium, large enterprises, kayang-kaya na XDT yan para matulungan kayong lumago. Yes, tsaka hindi sila mahihirapan, VJ Mark. Kung baga magbibigay lang sila ng information regarding sa business nila, automatic, pagdating sa XDT, kayang-kaya na po namin yan. So, syempre, VJ Mark, balik tayo ulit sa kape. Sa kape, yes. So, syempre, Sir Brian, dito po ba sa kape nyo or sa Cafe Dilipa po, meron po ba yan may mga flavor? Kasi di ba usually po barako po, tapos meron pong may mga mocha, or ano po ba yung sa inyo po? Sa Cafe Dilipa, syempre normal sa isang coffee shop na meron kang espresso-based beverages. So yun yung gumagamit ng espresso machine. Nandun yung mga latte, cappuccino. Ang isang kakaiba, syempre, ginagamitan namin ng barakong kape. So yung mga tao na gusto nila medyo mas matapang ang kanilang kape, pumupunta talaga sila sa Cafe Dilipa. Pero Sir Brian, dumating din po ba sa point na ng business nyo na hindi agad to nakilala? Or para ang hirap ibenta siya sa mga iba't ibang henerasyon? Kasi may nakilala, for example, may nakilala silang Nescafe. Yun. Tapos yung Cafe Dilipa, bago lang usbong. So, may dumating din po ba sa point? Siguro sa panahon ngayon, syempre, ang hirap din dahil karamihan ay pinipiling mag-instant coffee. So, ang hirap din i-convince na subukan nila yung brewed coffee. Pero po sa lahat po ng products nyo ng Cafe Dilipa, meron po ba kayong naging favorite po? Syempre, yung barako. Yung barako. Kasi napaka-special ng barako. Kakaiba siya, matapang, at hindi mo makikita sa ibang mga coffee shop. Opo. Tsaka, VJ Mark, ang barako daw po na kape ay maganda sa katawan. Kasi mabilis po yan nagda-digest, di ba? Mabilis po makapag-digest sa katawan natin. At naging Kuya Kim pa nga ako, VJ Mark. Version 2. Yes, version. Pero po, Sir Brian, dito po sa cafe nyo, kasi di ba meron pong mga sachet na pwedeng agad pong ilagay? Or yung sa inyo po ba, parang merong tea bag po ba na tinatawag yun? Aside from the brew bag, meron tayo yung tinatawag na drip coffee. Okay, drip coffee. So, napaka-convenient. Ibubuka mo lang siya. Ilalagay sa tasa. Opo. At tatanggalin ng...
at bubuhusan ng tubig. Oh. Ang kaibahan lang niya sa brew bag, isang beses mo lang bubuhusan ng tubig. Opo. Ito Unti-unti. Unti-unti mo siyang lalagyan, katulad niyan. Okay po. Ay, ang galing. Usually po, Sir Brian, kunwari ginamit ko po yan ngayon. Ilang araw or ilang... Magagamit pa ba Yes, ulit? magagamit ko po ba yan? Reusable ba Yes, yan? opo. Hindi, actually, isang gamit lang yan. Isang gamit lang po. Hintayin mo 5 minutes after mo malagyan ng tubig, pwede mo na siyang inumin. Paano nyo po napapanatiling fresh yung mga kape nyo? Yes, napapanatiling fresh. Yes. Siyempre, dyan na pumapasok yung packaging. Sa packaging pa lang po. Saka mo lang siya bubuksan pag inumin mo na siya. Opo. Siyempre po, di ba, sa mga business po or mga ganyan pong klase, ano po ba yung health benefits po ng Cafe de Lipa po? Siyempre, ang kape, alam naman natin, napakadaming health benefits. Isa na dyan, yung antioxidant siya. Opo. Oo, maganda siyang pampapayat kasi imbis tama. na uminom ka ng juice, kape, 0 calories. Yes, tama po. So talagang maganda siyang pampapayat. So more on brewed talaga yung Cafe de Lipa. Yes, VJ Kasi akala ko naghahanap ako kanina ng yung may creamer. Wala na, Wala, VJ brewed Mark. talaga siya. Yes, VJ Tama, at Mark. least tamang-tama. Gising na gising talaga katulad Yes. ko. VJ Mark. Gising na to. Parang hindi pa, VJ Ako na Mark. pa ba? Hayaan mo, maglalagay ulit ako nito. Kayo. Regarding naman po, ito po is, tanong ka pala, VJ Shanet. Sige, VJ Mark, Di ba itanong may mo lang buto? ng Di ba may buto ng coffee po? Ano po yun? Kayo na po yung nagigiling nun? Or pwede bumili sa inyo ng mga beans? Beans lang po Tapos talaga. sila- Yung mga kape, actually, dalawang variant yan. Pwedeng nasa bean lang siya, o pwede ring grind. So, depende sa pangangailangan ng customer, maibibigay namin yon. Pwede siyang grounded na, pwede siyang in beans pa. Pero ano mas mabenta po sa inyo? Madami bumibili ng grind kasi mas madali na eh. Hindi mo na kailangan bumili ng grinder. Kailangan mo lang ng mainit na tubig. Yes, At Convenient. At pang brew, syempre. Ayan. So, syempre, VJ Mark, alam kong gusto mong itanong kay Sir Brian ngayon kung magkano ba yung kape nila. Pero syempre, VJ Mark, at sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, magka-coffee break lang po muna kami ulit at mas nanamnamin po namin yung sarap ng Cafe de Lipa dito lamang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayun, babalik tayo, VJ Mark. More kape pa ulit. Yes, more kape ka pa, VJ Mark. Gising na gising talaga. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Okay, VJ Mark. So, Sir Brian, ano naman po yung mga message nyo sa ating mga kabuwisenyo at kabuwisenyo pagdating as a entrepreneur tsaka as a part ng family business po? Sa mga entrepreneur, napaka-importante na maging passionate ka or yung pipiliin mong negosyo ay passionate ka dito. Kasi in any business, may ups and downs yan eh. And now, kung hindi ka passionate, pag nagka-problema, aayaw ka kagad. So, importante na gusto mo talaga. Yun talaga yung calling mo. And sa mga family business naman, kasi from the first generation hanggang sa third generation, normally nagkakaroon ng mga problema eh. So, importante na ipaghiwalayin mo yung mga business concerns with the family concerns. Magkaroon ka ng thinking hat sa mga usaping pang-business, gawin nating professional, business lang. At pag mga usapang tungkol sa pamilya, wag nating hayaang pasukin yung mga business concerns. So yun ang message ko at advice ko para sa mga family business. Maganda nang sinabi niyo. Yes, VJ Mark. Pero ano po ba yung nakapagpa-stay po sa inyo dito sa family business nyo? Kasi pwede naman siya, sorry po, kasi pwede naman VJ Mark na magtrabaho na lang siya, di ba? Pero bakit po kayo nagpatuloy dito sa family business nyo po? Alam mo, madalas na tinatanong sa amin yan. Ang laging sagot namin kasi napaka-importante ng kape. Hindi lang para sa akin, pati rin sa mga kapatid ko. Opo. Diyan kami nagsimula. Diyan nagkaroon ng negosyo. Diyan nakapag-aral ang aking tatay. At yun din ang dahilan kung bakit nandito na kami ngayon. Dahil sa kape. So talagang napaka-importante ng kapeng barako para sa akin.
At syempre, madami ring mga benefits ang pagkatrabaho sa inyong negosyo. Pero sa amin kasi, kumbaga stewards kami. Hindi naman to basta pag-aari. Ito, inaalagaan namin para sa next generation. Kaya yun ang moving force kung bakit pinagpapatuloy pa rin namin yung negosyo ng kape at kapeng barako. Very inspiring yung sagot ni Sir Brian. Natulala ako Yes, dun sa VJ Mike, kasi feeling syempre, ko nga din kasi syempre pagdating sa family business, iba-iba talaga yung tinatahak ng bawat pamilya or kapatid, di ba? Tama, VJ Mark. So, gustong-gusto ko yung sagot na yun. Gusto mo pa ata ng kape, Kape, VJ oo. Mark. Oo, VJ. Regarding naman po, Sir Brian, sa prices nyo dito, which is yung tinanong kanina ni VJ Shannon. So, sa ganito po, magkano yung isang box or per pack po? Depende sa blend. Pero Apo. nag-range from 450 to 500. Ilang pieces na po yan, sir? Meron siyang 10 piraso. So lumalabas around 45 pesos 40. lang Oo. isang tasa. Apo. Oo. At pagdating naman dito sa brew bag, 140. 140 po. Opo. Eh, yung mga ganito po, Sir Brian. Iba-iba rin. Ito, 205 pesos para sa kaping barako. At ito, medyo mas mahal, 300 plus. Kasi ito ay purong Excelsa. Excels. Opo. Pero paano po kaya yan sila pwedeng makabili, yung mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan? Meron po ba yan sa online or meron po sa mga groceries, VJ Mark? So Actually, makikita mo siya sa cafedelipa.ph. Mabibili rin mo siya sa mga website, sa mga app. Katulad ng Shopee at yan. Lazada. At syempre sa mga branches ng Cafe de Lipa. So 3 branches sa Lipa at isa sa Manila. Saan po nga ulit sa Manila, Sir Brian? Makikita mo siya sa loob ng UP Law campus. At sa Lipa naman, makikita mo siya sa Star Tollway, sa Star Lima Tollway. Outlets, at sa yung Origins, which is malapit sa Robinsons Lipa. So alam ko na kung saan ako bibili, VJ Yes, Shannon. VJ Mark. Dadaan Total ako taga dyan. Batangas ka lang. Diba? Ayan, Sir Brian, so saan po ba kayo pwede makontak po ng mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin? Pwede nyo pong sabihin para naman po malaman at makapag-order po sila ng Cafe de Lipa po. Ini-invite ko po ang mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Tikman nyo po ang sarap ng barako. So, pwede nyo po kaming hanapin sa Facebook namin, Cafe de Lipa, at sa aming website. Kung interesado kayong malaman ano ba yung Cafe de Lipa, pwede po kayong pumunta sa cafedelipa.ph. Yun. Ayan. Halina't suminsay. Oo. Ano yung suminsay, VJ Mark? Hindi ko Pumunta. 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 Yes, Okay. VJ Mark. Saan pala tayo, VJ Shannon? Makokontak, di ba, Tama. VJ Mark? Oo. Ayan. So, syempre, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay dito sa amin sa TV Maria Yes, ng TV Coffee Maria. House Thank you Chat. po. Syempre, VJ Mark at mga kabuwisenyo at kabuwisenya, huwag niyo pong kalimutang i-follow, i-like, i-subscribe po yung YouTube page po ng TV Maria. Ganun i-share. Yes, i-share na rin. Oo. Ganun na din po sa Coffee House Chat, XDT and Company, Flight Travel Express, Prof. Sai, and syempre Coach Coach Ayet. Ayet. Saka syempre mga kabuwisenyo at kabuwisenya, yung bagong segment po natin Oo, sa yung XDT and bagong-bago. Company, ang Call Echo. Ito po ay mapag-uusapan tungkol sa mga benefits ng bawat isa o Yes, bawat employee. compensation benefits, tama. Yes, VJ Mark. Ito po ay mapapanood tuwing Wednesday at 11 o'clock a.m. So, diba? supportahan nyo po mga kabuwisenya at kabuwisenya Yes. ang programang yon. Yes, kaya naman po, Sir Brian, maraming salamat po. Yes, maraming salamat po, Sir Brian. Okay, Sa maraming kape salamat din. Opo. Yes, kaya naman, I'm your VJ I'm Shannon. your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan, thank you so much, Thank you so much po, Sir Brian.